Walang sikreto ang naitatago hanggang hukay. Lahat ay nabubunyag. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Claudia habang nasa loob siya ng siksikang elevator. Medyo nahihilo rin siya sa iba't ibang pabango ng mga katabi. Mabuti na nga lang ay walang may putok dahil kung meron ay baka nahimatay na siya. Hanggang ngayon ba wala pa rin nakakaalam kung sino yung napangasawa ni Arthur Deogracia? Dinig niyang usapan ng mga kasabay. Hindi pa eh. Kahit sa mga news outlet at saka sa media, wala talaga. Kahit i-google ko pa, walang lumalabas. Wika pa ng isa. Naku, baka totoo yung sinasabi ng iba, na mula sa pribado at mayamang pamilya yung napakasalan. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin kilala kung sino. O baka naman hindi talaga kasal. Komento ng isa. Gaga. Ano pala yung wedding ring na laging suot kung hindi kasal? Display? Prank? Hay, kung bakit kasi hindi na lang ako? Ano ba kasing wala sa akin? Biro ng isa dahilan para magtawanan ang lahat ng nasa elevator. Awkward na nakitawa si Claudia. Buti na lang bumukas na ang pinto. Pagdating sa lobby, nakahinga siya ng maluwag pagkalabas. Claudia! Tawag ng katrabaho niyang si Froiland at naglakad takbo papalapit sa kanya. Pauwi ka na? Ay hindi. Papasok pa lang ako. Kita mo naman 5 p.m. na. Tinawanan lang ni Froilan ang sarcastic remark niya. Bus ba o jeep yung sinasakyan mo pa uwi? Gusto mo ihatid na kita? La, hindi naman ako 5 years old para ihatid. Kaya kong umuwing mag-isa, no? Eto naman, lagi mo nalang tinatanggihan yung mga alo ko. Hindi ko naman kasi kailangang ihatid. Eh di, sunduin na lang kita sa inyo bukas ng umaga. Sabay na tayong pumasok. Ba't mo ko susunduin? Kumunot ang noo ni Claudia. Napakamot naman ng ulo si Froiland. Ang manhid mo naman talaga. Hilaw lang nang umisi si Claudia. Hindi naman siya manhid. Ramdam niya ang mga pahaging ni Froiland. Sadyang hindi lang talaga siya interesado, kaya hindi niya pinapatulan. Bukod pa doon, hindi na pwede. Si Arthur Deogracia! Kinikilig na sabi ng babaeng employee malapit sa kanila at pinagsisiko ang mga katabi. Sabay na napalingon sina Claudia at Froilan sa tinitignan ng mga babae. Nakasuot ng dark blue suit, black slacks at brown leather shoes. Seryosong naglalakad sa lobby ang kasalukuyang CEO ng De Gracia Group na si Arthur Deogracia, kasama ang mga matatandang board members nito. Grabe, itsura pa lang talaga niya kahit mula sa malayo. Nakakalaglag panty na. Impit na tili na sabi ng isa sa mga babae. Ilang taon na nga ulit siya? 29? Sayang, bakit kasi nagpatali agad? Kung ako ang asawa niyan, hindi ko na siya hahayaang makita yung ibang babae. Itatago ko lang sa araw-araw sa palda ko. Natawa si Froilan sa sinabi niyo ng isa kaya tumawa na rin kunwari si Claudia. OMG, nakatingin siya sa atin. Okay ba yung makeup ko? Loka, as if naman may mangyayari kahit okay yung makeup mo, kasal na yan. You're so epal. Nang muling binaling ni Claudia ang paningin sa direksyon ng lalaki, nagulat siya nang makitang nakatingin nga ito. At hindi naman sa laging asyumera pero palagay niya ay sa kanya nakatingin si Arthur sa mga oras na yon. Hindi niya tuloy alam kung ngingitian niya ito o tatanguan lang. Ngunit bago pa siya makapag-decide ng gagawin, nag-iwas na ito ng tingin. Gosh, muntik na akong mangisay sa titig na binigay niya. Tingin ko type niya ako. Baliw. Napakurap-kurap si Claudia at doon lang naalala ang tungkol sa pag-uwi. Froilan, kailangan ko nang umuwi. Una na ako Bye. Teka, Claudia. Pigil sana ni Froilan pero nagmamadali na siyang umalis. Hello ma'am, magandang gabi po. Bati ng guard na nagbukas sa kanya ng gate pagka-uwi niya. Good evening din, kuya. Nakangiting bati niya pabalik. Naku ma'am, nagko-commute pa rin po ba kayo hanggang ngayon? Dapat magpabili na kayo kay sir ng sasakyan. O kaya sumasabay na dapat kayo sa kanya, papasok at pauwi. Hala, hindi naman na kailangan. Mas gusto kong mag-commute, doon ako sanay Palusot niya habang naiilang na natatawa. Magandang gabi, ma'am. Bati rin ang helper na nagbukas ng pinto ng bahay. Akin na po yung bag niyo, ako na pong magdadala sa taas. Hindi na, kaya ko na. Pigil niya pero kinuha pa rin ito yon at inakyat. Bago pa siya makapag-react, lumapit naman out of nowhere ang lalaking chef. Good evening, ma'am. May I ask, what would you like for dinner this evening? Patay. Bulong ni Claudia.
If I may suggest, I could prepare a Wagyu steak, lamb chops, and truffle pasta. Or perhaps, a roasted duck breast, whichever you prefer. Sabay ngiti nito. Pwede bang adobo na lang? Kumurap-kurap ang chef na para bang hindi makapaniwala sa isinagot niya. Pero sa huli ay formal itong ngumiti at tumango. Alright ma'am, would you like any wine to accompany your meal? Natawa na sa hiya at pagkailang si Claudia. Kailan ba siya masasanay sa ganito? Wala. Coke sana if meron, sagot niya. Very well. Your meal shall be served shortly. Anito at yumuko ulit bago umalis. Nakahinga ng maluwag si Claudia. Animoy nabunutan ng tinik. Lagi na lang ganito ang pagsubok niya tuwing umuuwi. Ginusto mo yan, panindigan mo. Bulong niya sa sarili habang nagbibihis. Pagkababa niya ulit, nakahanda na ang pagkain sa dining table. At kahit ilang buwan na, hindi niya pa rin mapigilang mamangha sa sobrang elegante ng pagkakaplating ng mga pagkain lagi. Oo, mga pagkain. Bukod kasi sa adobong sinabi niya, ay may mga iba pang putahe na nakahain sa lamesa. Pwedeng magtanong, hindi naman namin nauubos to mga niluluto niyo. Saan napupunta yung mga tira? Hindi niya mapigilang itanong. Kinakain at inuuwi po namin, ma'am. Ngumiti ang isang helper. Ay, buti naman. Akala ko tinatapon niyo, sabi ni Claudia at nagsimula ng kumain. Nasa kalagitnaan na siya ng pagkain nang marinig niya ang pagbukas ng gate at ang engine ng papasok na sasakyan. Otomatikong bumilis ang tibok ng puso niya sa kaba. Maaga pa. Bakit nakauwi na ito kaagad? Huminga siya ng malalim. Kalma, Claudia. Act normal lang. Good evening, sir. Dinig niyang bati ng mga helper. Good evening. Nakauwi na ba si Claudia? Tila kulog sa lalim ang boses na tanong nito. Napalunok si Claudia. Opo, sir. Kumakain na po siya ngayon sa hapag. Tarantang umayos ng upo si Claudia nang marinig na ang yabag ng sapatos na tila papunta sa dining kung nasaan siya. Niredy niya na ang ngiti niya kahit parang sasabog na ang puso niya sa kaba. Hindi nga nagtagal, pumasok sa dining ang lalaki. Hindi na nito suot ang dark blue suit nito at tanging white long sleeves na lang na tinupi ng hanggang siko ang suot nito nang magtama ang paningin nila. Arthur Deogracia is indeed a work of art. Kung labanan lang ng kagwapuhan ng mga Deogracia, hinding-hindi nagpapatalo ang features ng mukha nito. Mula sa kapal ng kilay at lalim ng mga mata na animoy nasa gitna ng karagatan hanggang sa tangos ng ilong at tamang kapal ng labi. Lahat ay tila inukit ng isang pintor na bihasa sa sining ng pang-akit at panganib. Kaya hanggang ngayon, paulit-ulit pa ring tinatanong ni Claudia sa kanyang sarili kung bakit siya. Good evening. Kaswal na bati pa nito. Good evening. Himala, ang aga mo yata ngayon. Meeting was dismissed early. So, nagkibit balikat ito at saka naupo sa kanyang harapan. Tumangu-tangu si Claudia. Pinapanood ang pagsilbi ng mga maids kay Arthur at kinuhang pagkakataon yun para tumahimik. Pero pag alis ng maids ay muli siyang binalingan ni Arthur. Ang mga matay may bahid ng kapilyuhan. So, how was my wife's day? Kamuntik nang masamid si Claudia. Uminit ang kanyang pisngi. Naaalala niya ang usapan ng mga empleyado kanina sa kumpanya tungkol sa kung sino ang asawa ni Arthur Deogracia. Wag lang talaga malaman ng mga ito na siyang asawa, kundi ay patay siya. Okay lang naman, sagot niya matapos tumikhim. Really? Oo, nasurvive ko naman kahit papano yung nakakapagod na trabaho. Sabay buntong hininga niya nang maisip ang naging araw. I see. Ikaw, kumusta yung araw mo? Tanong niya pabalik. Medyo curious din talaga. That's fine. Hilaw na ngumiti si Claudia. Kahit kailan talaga, ang ayos kausap ng lalaking to. Isang tanong, isang sagot. Wala man ng kwento. I saw you laughing with a man at the lobby today. Biglang sabi nito at seryosong sumulyap sa kanya. Oo, nakita rin kita. Would you mind telling me about it? Alin, si Froilan? Yeah. Anong meron? Is he an office mate? Ko? Oo. Kasama namin siya lagi ni na Christy. Madalas yung kasama? Oo, especially kapag lunch. Sabay-sabay kaming kumakain.
My girlfriend. Wala, sagot ni Claudia at naisip ang pagpaparamdam ni Froilan sa kanya. Ngumuso siya at sumubo. Hindi niya alam kung dapat niya bang sabihin kay Arthur ang tungkol doon. Natahimik na si Arthur kaya akala niya ayun na ang pagtatapos ng usapan. Ngunit muli itong nagsalita pagkaraan ng ilang segundo. Sabi ng guard, nag-commute ka ulit. I told you to use one of our cars in the garage. Ayoko nga. Baka isipin nilang mayaman na ako. Bakit? Hindi pa ba? Isipin ng mga yun nag-illegal ako kaya bigla akong yumaman. Then tell them you married me. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ayaw mong malaman ng lahat. Ikaw din, hindi ko maintindihan kung bakit sinusuot mo ang singsing kahit alam mong ayaw kong malaman ng lahat. Ayan tuloy, curious sila hanggang ngayon kung sino yung napangasawa mo. Sinulya pa ni Arthur ang suot na singsing at marahang hinaplos yon bago sumagot. I respect you. That's why I'm wearing it. Kahit pa contract marriage lang tayo, I still respect our marriage. Natigilan si Claudia. Hindi niya alam na yon ang iniisip ng lalaki. Isa pa ayokong magtaka ang pamilya ko kapag nakita nilang hindi ko suot yung singsing. I don't wanna be pestered by them again. You know that, right? Ngumuso si Claudia. So sinasabi mong hindi ko nirerespeto yung kasal natin dahil hindi ko sinusuot yung wedding ring natin? Sinusuot mo. Nandyan, diba? Sa kwintas mo. Namilog ang mata ni Claudia. Hinawakan niya ang singsing na nasa kwintas nga niya. Paano mo nalaman? I saw it one time, months ago. Kaya pala hindi ka nagtataka kung ba't di ko suot. Akala ko iniisip mo na nawala ko. Nung una, oo. Naisip kong nawala mo. Clumsy ka pa naman minsan. Grabe ka sa akin. Magkamatayan na pero hinding-hindi ko wawalain ang singsing na to. Ang mahal-mahal kaya nito. Ngumiti si Arthur. Mom wants us to visit their house this weekend. By the way, I already cleared my schedule for it. Okay. Use any car in the garage tomorrow para hindi ka na mag-commute. Hindi na. Hindi talaga kasi ako marunong mag-drive. Sabi niya. Umaasang titigilan na ni Arthur ang pag-alok dahil doon. Sasabihin ko si Manong na ipagmaneho ka mula bukas kung ganun. Bumagsak ang balikat ni Claudia. Nakita yun ni Arthur. You don't wanna ride a car? Bibili ako ng van. Hindi. Arthur, ayaw ko kasing hindi ako sanay. Basanay ka na. You married a Deo Gracia. Oras na malaman ng pamilya ko na hinahayaan lang kita sa ganyang gusto mo. Pagagalitan tayo pareho, especially Dad. He did not raise me to let my wife go through hardships. Ngumuwi si Claudia. OA naman sa hardship. Pero sa bagay, hindi nga naman madali ang pagko-commute. Mas komportable sa sasakyan. Kaso hindi kaya ng pride niya. Nahihiya siya kay Arthur tuwing ginagamit ang mga sasakyan nito. Kung ayaw mo naman, sumabay ka na lang sa akin papunta at pauwi. Ha? I won't take a no. I'll wait for you tomorrow morning. Pinal na sabi pa ni Arthur at bago pa siya makaangal, ay tumayo na ito para pumanhik sa kwarto. Kagatlabing nasa puna lamang ni Claudia ang kanyang mukha. Kalaunan ay umakyat na rin siya ng sariling kwarto para makaligo at magpahinga. Inaasahan niyang agad siyang makatulog, dala ng pagod sa trabaho. Subalit hindi ganun ang nangyari. Nahuli niya na lamang ang sariling tulala sa kisame habang nakahiga sa kama. Nagbabalik tanaw na naman kung paanong nangyaring pinakasalan ni Arthur Deo Gracia, ang isang simpleng babae lang sanang tulad niya. I'm sorry, Claudia. Malungkot at naiiyak na sabi ng katrabaho niyang si Denise. Mapait siyang ngumiti. Okay lang, Denise. Marami pa namang ibang trabaho at opportunity na darating kaya ayos lang. Baka nangyari to dahil may trabahong naghihintay na mas makakatulong sa akin. Pag-aalo niya dito. Humikbi si Denise at niyakap siya. Nagkaproblema sa pera ang pinagtatrabahuan niyang maliit na kumpanya kaya kinailangan na magtanggal ng mga empleyado. Isa si Claudia sa mga minalas na matanggal nung gabing yun. Tahan na, Denise. Bumalik ka na sa trabaho. Baka mapagalitan ka pa. Magkikita pa rin naman tayo Lumabas tayo minsan. Anito. Oo naman. Isang yakap pa yung ginawad nila sa isa't isa bago sila maghiwalay ng landas. Para bahagyang pawiin ang lungkot at dismayang nararamdaman, nagdesisyon muna si Claudia na hindi na muna agad umuwi. Lalo na't hindi niya pa alam kung paano sasabihin sa mga magulang na natanggal siya sa trabaho.
Hindi naman siya pagagalitan nito o ano, napaka-understanding at supportive lagi ng parents niya. Sadyang siya lang talaga ang may mataas na expectation sa sarili niya at ayaw niyang makita siya ng mga magulang niya na malungkot at disappointed dahil siguradong mag-aalala ang mga ito. Gawain na ni Claudia na kapag may iniisip, kinocomfort niya ang sarili sa pagkain ng ice cream habang naglalakad-lakad. Dinala siya ng mga paa sa isang tahimik at wala masyadong tao na parke. Naupo siya sa isang bench at inuubos na lang sana ang panghuling ice cream na binili nang maupo sa dulo ng bench na inuupuan niya si Arthur Deogracia, na noong mga panahong yon ay hindi niya pakilala. Magulo ang buhok nito, nakayuko at ang bigat ng aura, na tila bapasan ang lahat ng problema sa mundo. Gusto mo? Hindi niya mapigilang kuha sa atensyon nito matapos mabother sa makailang beses nitong pagbuntong hininga. Napalingon sa kanya si Arthur, mukhang offended sa pang-iistorbo niya. What? Itong ice cream, kung gusto mo ka ako. No thanks. Sabay iwas nito ng tingin. Turo kasi sa akin ng lola ko, kapag may problema daw ako or nababahala sa isang bagay, kumain lang ako ng ice cream. Kumunot ang noo ni Arthur. Nonsense. Eating ice cream won't solve your problems. Hindi nga, pero scientifically, mabuboost nito yung mood mo, natitrigger ng sugar yung release ng dopamine at serotonin natin, which is yung ating happy hormones. Nakangiting sabi ni Claudia. It can make our brain feel better, even for a while. Like literally. Dagdag pa ni Claudia. You're smart. Puna pa ni Arthur. May bakas pa ng kaunting pagkaaliw ng titig. Ha? Hindi no. Inulit ko lang naman yung sinabi ni Lola. Pero bukod pa doon, nagbibigay ng emotional comfort yung ice cream. Especially kapag mag-isa tayo. Guess I'm not the only one with problem then. You were eating ice cream by yourself a while ago. Gumuso si Claudia. Natanggal ako sa trabaho. Nagka-problema kasi yung pinagtatrabahuan ko kaya nagtanggal sila. Ayun, kasama ako sa mga minalas na napili. I'm sorry to hear that. Okay lang naman. Medyo nalulungkot lang ako at iniisip ko na baka mag-worry yung parents ko. Pero hindi naman ako pinanghihinaan ng loob. Mas naniniwala ako na may mas better na ibibigay sa akin ng universe. Baka sa next kong work, mas okay yung environment at mas mataas yung sahod. Nakangiting saad ni Claudia. I like your resilience. Ikaw, ano namang pinoproblema mo? Sa work din ba? O love life? Sabay ngising pang-aasar pa ni Claudia. I'm single. Oh, bakit? Sa itsura mo halatang pinagkakaguluhan ka ng babae. Mukha ka ring mayaman. I just don't like someone right now. Eh di, ano yung problema mo? Sige na, kwento ka na. Makikinig ako. Total, pareho naman tayong problemado. Hindi rin natin kilala yung isa't isa. 'Di ba may kasabihang mas okay magkwento sa strangers? Gusto ni Dad na magpakasal na ako para makuha ko na yung ipapamana niya sa akin. Ay, ang hirap nga niyan. Wala kang girlfriend eh. Yeah. Medyo same pala tayo. Pinipilit na rin ako ng mama at mga tita ko na mag-asawa na. Pero wala silang ipapamana sa akin ha. Mahirap lang kami. Malapit na raw kasi akong lumagpas sa kalendaryo. Wala kang boyfriend? Wala. Kung meron di sana matagal na akong kasal. So gusto mo rin talagang magpakasal? Kung ganun, wala ka lang boyfriend. Tsaka ako lang gustong magpakasal kapag financially stable na ako. What if your husband is rich? Ako nga, hindi naman yung husband ko. Kapag nagkahiwalay kami nang wala akong pera, saan ako pupulutin? When you divorce a rich man, you'll have a share on his wealth, you know. Depende yan sa agreement bago magpakasal. Mahinang humalakhak si Arthur. Would you marry me if I would offer you that agreement then? Namilog ang mga mata ni Claudia. Huh? Hindi nga kita kilala. You're right. I must be crazy for saying that. Pumikit si Arthur, yumuko at pinilig ang ulo. We have just met each other. We don't even know each other's name yet. Natahimik si Claudia. My name is Arthur, just in case you wonder. Claudia, pagpapakilala rin niya. Nice meeting you, Claudia. I guess I should go now. How about you? Saan ka nakatira? Baka madaan ko. I have my car. Ihatid na kita.
Hindi na. Malapit na lang dito yung bahay ko. Kayang-kayang lakarin. Tanggi ni Claudia. I won't insist then. Ingat ka sa pag-uwi Ikaw rin. Tumango si Arthur at tumalikod na, ngunit hindi pa nakakaisang hakbang, ay muli itong humarap. I almost forgot. Thank you for making me feel better tonight. Bahagyang namilog ang mga mata ni Claudia bago siya napangiti. You're welcome. Masaya akong nakatulong kahit papano. Fighting lang. Magagawan mo rin yan ng paraan. Tipid na ngumiti si Arthur bago tumuloy sa paglalakad. Pero hindi nagtagal ay muli na naman itong humarap. Kumunot ang noo ni Claudia, lalo na nang lumakad ito pabalik. Bakit? On a second thought, my offer wasn't that bad. Can we reconsider it? Ha? Be my wife, Claudia. Nanlaki ang mga mata ng babae. I know this sounds ridiculous, but I'm desperate now. You're also pressured by your family to marry already, so why don't we marry each other, right? Umawang ang labi ni Claudia. Gulat at pinoproseso pa ang naririnig. Tungkol sa sinasabi mong hindi tayo lubos na magkakilala, we can get to know each other after we got married. Besides, my judgments are never wrong. I know you're kind. And the way you talk speaks so much of your intelligence. You're so smart. I like you. Please be my wife. Minulat ni Claudia ang mga mata at pinatay ang maingay niyang alarm clock. Nag-stretching siya bago bumangon. Panibagong araw, panibagong awkwardness na naman with him. Nakangiwing bulong niya. Ewan ba niya pero mula nung kinasal sila ni Arthur privately, ay naiilang na siya dito. Nung kasal nila, tanging kamag-anak, kapamilya at iilang malalapit na kaibigan lang ang invited. Paano kasi? Pumayag siya sa alok ng lalaki sa isang kondisyon. Hindi pwedeng malaman ng iba na siya ang asawa nito. Dapat anonymous lang siya. Lalong-lalo na sa kumpanya dahil baka pagpiyastahan at pag-initan siya. Hindi niya kasi alam na magiging boss niya pala ang lalaki nang mag-apply siya sa De Gracia. Basta na lang siyang nag-apply nung sinabihan siya ni Arthur na subukan niya doon. Nang matanggap siya, tsaka niya nalaman na ito pala ang CEO. Magandang umaga ma'am, nasa hapag na po si Sir Arthur. Sabay na raw po kayong kumain. Saad ng kanilang helper. Pagdating niya nga sa dining area ay naroon ang asawa. Hinihintay siya. Parang nagliparan ang mga paru-paro sa tiyan ni Claudia nang dumapo agad ang malalim nitong tingin sa kanya. Good morning. Naiilang na bati niya bago naupo sa harapan nito. Good morning. Kumusta yung tulog mo? Maayos lang. Oh, okay. Sana hindi mo nakalimutan yung usapan natin kagabi. Paalala pa nito. Hindi naman kasi talaga kailangan eh. Tinapunan lang siya ng tingin ni Arthur at hindi na nagsalita. Napabuntong hininga na lang tuloy siya. Sa loob ng sasakyan ay hindi mapakali si Claudia. Okay sana kung sa parking lot bumababa si Arthur, pero hindi. Sa mismong entrance ng building. Ibig sabihin, kapag lumabas siya ng sasakyan ay maraming makakakita sa kanya. Kanina bago sila umalis, nagsuot siya ng sunglasses at balabal, pantakip sa muka. Pero inalis yun ni Arthur. De bali na sanang magmukha siyang baliw, wag lang siyang makilala. Relax, Claudia. Amused na sabi pa ni Arthur sa kanyang labi. Paano ko magre-relax? Makikita ng lahat. I really don't understand you. Maraming babae yung gustong mapangasawa ko. Para maipangalandakan sa lahat. Well, hindi nila ako katulad, Mr. De Gracia. I know. You're built different. Mahinang sabi ni Arthur habang malalim ang titig sa kanya. Kumunot ang noo ni Claudia kapag Juan ay nag-iwas ng tingin. Buti na lang bago tumigil ang sasakyan ay may naisip na siyang pwedeng dahilan. Naroon pa man din kasi sa tapat sina Christy, Froilan at iba pa na nang makita ang pamilyar na sasakyan ng kanilang CEO ay tumigil at nagsikuhan. Kitang-kita niya kung paanong nanlaki ang mata ng lahat nang lumabas siya pagkatapos ni Arthur. Claudia? Bulalas ni Christy. Kinabahan si Claudia. Nawala bigla sa isip niya ang gagawin. Lalo na nang lumapit ang mga katrabaho. Bakit galing ka sa kotse ng CEO? Tanong ni Christy. Nasa likod nito si Froilan na parang pinagsakloban ng langit at lupa. Si Vivian naman ay hindi mapinta ang mukha. Huwag mong sabihing. Nanlaki ang mga mata ni Christy. At bago pa nito madugtungan ang sinasabi, ay umiling-iling na si Claudia. Huy, hindi. Nakita ko ni Sir na naglalakad sa may intersection.
At nung nakita niyang empleyado ko dito, he insisted na sumabay na ako. Palusot niya tinarap si Arthur. Maraming salamat, sir. Napakabuti po talaga ninyo. Bumuntong hininga si Arthur. Halatang ayaw nitong sakyan ang trip niya, pero walang nagawa. No problem. Anito't lumipad na ang mariing tingin kay Froilan. Tumikim si Froilan. Good morning, sir. Naiilang nabati nito. Ngunit hindi pa rin inaalis ni Arthur ang mariing titig sa lalaki, dahilan upang magtaka na sina Christy sa tensyon. Sir? Tawag pansin ni Claudia. Doon lang tumigil si Arthur. Bumuntong hininga ulit ito tsaka naglakad papasok. Ano yun? Natatawa sa kabang tanong ni Froilan. Baka masama yung mood. Dahilan na lang ni Claudia. Kahit na pati siya ay hindi rin alam yung rason. Ang swerte mo naman, Claudia. Hinatid ka ng CEO natin. Mapait na sabi pa ni Vivian. Oo nga, Claudia. Sana all. Ang haba ng hair mo. Pagsang-ayon pa ni Christy. Tinawa ni Claudia ang kaba. Baka may nakaing panis. Hayaan nyo na. At least hindi ako napagod maglakad. Saang intersection ba yan, Claudia? Tanong pa ni Vivian. Uy, tinatanong ni Vivian. Kasi pupuntahan niya bukas para mahatid din siya ni Mr. Deograsa. Hagalpak pa ni Christy. Baka nakakalimutan mo, Vivian. May asawa na yung tao. Sus, pwede pa yang maagaw. Nakangising katwiran pa ni Vivian dahilan upang mapasinghap si Claudia. Huy, Vivian, bad yan ha. Saway pa ni Christy. What? Arranged marriage lang naman sila for sure. Walang nagtatagal sa ganun. Arranged o hindi, hindi pa rin tama na sabihin mo yon. Paano kung may ibang nakarinig sa'yo? Baka matanggal ka. Hindi mapigilang komento pa ni Claudia. Napapahiyang tumawa si Vivian. Ano ka ba, Claudia? Masyado ka namang seryoso. Biro lang yun. Ay, biro ba? Mukha kasing gagawin mo eh. Muling tumawa si Vivian pero ngayon ay bakas na yung iritasyon. Umirap ito bago nagpatiuna sa paglalakad. Hulo, nagalit? Hayaan mo na, ganun talaga magbiro yun minsan si Vivian. Paliwanag pa ni Froilan. Hindi kumibo si Claudia. Masyado ba siyang naging insensitive? Hindi niya rin alam kung bakit nainis siya sa sinabi nito. Wala naman itong alam. Ay, natapos din. Naguunat na sabi ni Christy nung palabas sila ng meeting room bandang 2:00 ng hapon. Claudia, uuwi ka ba agad? Starbucks tayo? Libre mo, natatawang tanong niya. Ano ka, Gold? KKB tayo, no? Sasama ka, Froilan? Sure. Ikaw, Vivian. Natahimik silang lahat at tumingin kay Vivian na nasa likod. Inabangan nila ang pagsang-ayon nito. Umaasang hindi na ito galit gaya kanina. Ngunit umingos ito't binangga sa balikat si Claudia bago nawala sa kanilang paningin. Sa lakas noon ay medyo na-outbalance si Claudia. Mabilis siyang hinawakan ni Froilan sa magkabilang balikat kaya hindi siya tuluyang natumba. Pero nahulog naman yung mga hawak niyang folders. Hoy Vivian, grabe ka naman. Magsabi ka kung ayaw mo. Hindi yung babanggain mo si Claudia. Sigaw pa ni Christy. Hayaan mo na, Christy. Karma na yung bahala sa kanya. Mahinahong sabi pa ni Claudia bago umupo para pulutin yung mga folders. Tinulungan siya ni na Froilan at Christy. Claudia, singsing ba yan? Puna ni Froilan habang nakatingin sa kanyang dibdib. Napatingin si Claudia doon at nakitang nakalitaw na pala ang wedding ring niya na ginawa niyang pendant sa necklace. Napasinghap siya at agad na umayos ng tayo. Sinubukan niyang itago ulit yun sa loob ng damit, ngunit huli na sa lahat. Hala, kasal ka na? Malakas na bulalas ni Christy. Dahilan upang mapalingon sa kanila ang iba. Ha? Hindi. Anong hindi? I-obvious na wedding ring yun. Ba't mo tinatago? Patingin. Humakbang palapit si Christy. Ambang kukunin yung kwintas. Umiling si Claudia. Hindi. Anong hindi? Hindi mo sinabing kasal ka na pala. Patingin kami, hindi naman nanakawin eh. Ito naman. Ano yan? Tanong ng iba, nakikiisyoso na. Etong si Claudia hindi nagsasabi kasal na pala. Talaga? Kasal ka na, Claudia? Umiling-iling si Claudia, pero walang gustong maniwala. Lalo na't pinipilit ni Christy ang nakitang singsing sa kanyang necklace. Sa huli, nagtagumpay itong mailabas ang singsing kaya tuluyang nakita ng lahat ang tinatago niya. Shit, ang ganda ng wedding ring mo, Claudia. Parang mamahalin. Diamond nga yata eh. Sinong asawa mo, Claudia? Kilala ba namin? Ha?
Natameme si Claudia. Paano? Ang nasa isip niya kasi kanina ay nabisto na sila ni Arthur. Pero oo nga no, bakit naman iisipin ng mga kasamahan niya na si Arthur Deogracia yung asawa niya? Sa paningin ng lahat, ordinaryong empleyada lamang siya ng De Gracia Group. Natawa siya sa sariling kabaliwan. Lo, tumatawa siya. Anong nakakatawa? Tanong pa ni Christy. Ah, wala. Natatawa pa ring sagot ni Claudia. Wala, hindi niyo rin kilala yung asawa ko. So kasal ka na nga. Bumuntong hininga si Claudia. Yes, sorry for not telling you guys ha. Hindi ko naman kasi alam na need pala yung ipaalam. Oh, sat puno, Froy! Saad pa ng isang lalaki. Doon lang napatingin si Claudia kay Froilan. Magkahalong gulat at sakit ang nasa mga mata nito. Hindi tuloy nagulat si Claudia nang pagkatapos ng tanong ng lahat ay humingi si Froy ng oras para sa kanilang dalawa. Bakit, Froy? Totoong kasal ka na, Clau? Hindi prank? Hindi. Ba't naman ako mampaprank? Akala ko kasi. Ano? Akala mo ano? Umiling si Froilan. Malungkot ang mga mata. Gusto kasi kita, Claudia. Akala ko alam mo at pinaprank mo lang ako ngayon. Hindi kita pinaprank. Pero may hinala kung may nararamdaman ka para sa akin. Base sa mga kilos at pahiwatig mo. Alam mo pala, dapat sinabi mong maisawa ka na. I mean, hindi kita sinisisi. You didn't ask. At akala ko rin hindi importante na sabihin yun. Isa pa, ayoko rin talagang ipaalam. Bakit? Basta, komplikado at mahabang kwento. Hindi ka ba in good terms with your husband? Maingat na tanong pa ni Froilan. Lingid sa kaalaman ni na Claudia at Froilan, naglalakad na pala malapit sa kanilang kinatatayuan si Arthur. Nakaagad silang napansin na nag-uusap sa tabi ng vending machine. Kumunot ang noo nito, lalo na nang marinig ang tanong ni Froilan. Sir, about rin po pala sa shhh. Pagpapatahimik ni Arthur dahil hindi niya marinig ang sinagot ni Claudia. Tinapunan niya tuloy ng masamang tingin ang lalaking sekretarya na agad namutla at natahimik. Humakbang pa siya ng kaunti pero masyadong mahina ang boses ni Claudia. Nairita din siya, napatawa-tawa ito. Anong nakakatawang pinag-uusapan nila at bakit naiinis ako? Sa isip pa ni Arthur. Hindi nakayanan yung kuryosidad. Nagdesisyon si Arthur na bumili na lang sa katabing vending machine ng dalawa upang marinig ng mas maayos ang pinag-uusapan. Hindi na pala kita pwedeng ligawan kung ganun. Malungkot nang umiti si Froilan kay Claudia. What? Sa isip na sigaw ni Arthur at mabilis na nilingon ng dalawa. Samantala, sasagot na sana si Claudia nang mapansin niyang nakatayo na sa kanilang gilid si Arthur. Nakaharap ang katawan nito sa vending machine pero ang mukha ay nakabaling sa kanila. Namilog ang mga mata ni Claudia. Napatingin din tuloy si Froilan na napamulagat din. Sir, nandyan po pala kayo. Good afternoon po. Umakto si Arthur na kulang. Mukhang masyadong seryoso yung pinag-uusapan nyo kaya hindi nyo na ako napansin. Pero okay lang. Bitter pa na sabi nito. Hindi naman po sir. Napapakamot sa ulong saad pa ni Froilan. Ano bang pinag-uusapan nyo? Wala nang hiyahiyang tanong ni Arthur. Yung dalawa na lang tuloy ang nahiya. Eto kasi sir si Claudia. Hindi nagsabing may asawa na pala. Akala ko may pag-asa pa ako. Nahihiyang sabi ni Froilan. Oh, kasal ka na pala, miss. What's your name? Kumunot ang noo ni Claudia. Hindi maintindihan ng trip ni Arthur. Claudia Bautista, sir. Bautista is your husband's name? Yes? No, sir. Ngumisi si Arthur. Kumunot lalo ang noo ni Claudia. I see. Well, your choice. Basta I won't tolerate any kind of cheating or infidelity issues here in our company. Pahaging ni Arthur. Natawa si Claudia. Walang ganon, sir. Nilinaw ko naman po kay Froy na loyal ako sa asawa ko. Siya lang? Po? Your husband? Siya lang? Namula ang mukha ni Claudia. Hindi niya na talaga maintindihan si Arthur. Bakit ganito ang mga tanungan nito ngayon? Yes, sir. Gusto nang magpalamon ni Claudia sa lupa matapos sabihin yon. Samantalang lumaki naman lalo ang ngisi ni Arthur. Alright, that's all I need to hear. Go back to work. Tama na yung tsismisan. Opo. Nahihiya pa ring sabi ni Froilan. Pag-alis ni Arthur ay bumalik na rin ang dalawa sa trabaho. Subalit wala pang isang oras ay nag-message si Arthur kay Claudia.
Sinasabing sabay silang mag-lunch. Mrs. Diogracia po, tanong ng staff pagpasok niya sa mamahaling restaurant. Tumango siya. This way, ma'am. Sumunod si Claudia sa staff at hindi nagtagal ay nahanap ng mata niya si Arthur. Anong meron? Takang tanong niya pagkaupo sa harap nito. Wine? Alok pa ni Arthur. Umaling si Claudia. Gin lang yung iniinom ko. Hindi ko gusto yung lasa ng mga pangmayamang liquor. Whatever suits you then. Anyway, I hope you still remember our family dinner tomorrow. Birthday ni Tito Silver. Oo nga pala. Biglang naglabas ng paper bag na may tatak ng mamahaling brand si Arthur at nilahad yon sa kanya. Here, binilhan na kita. Suotin mo bukas. Ha? Hindi na kailangan? May mga dress pa naman ako na hindi nasusuot. Dadali yung mga kapatid at pinsan ko. Ayoko maging pulutan ka ng asaran. Ngisi pa ni Arthur. Fine, pero ngayon lang to Paano kung hindi ko pala bet tong nabili mo? You'll love it. I know your taste. True enough, nang silipin ni Claudia ang paper bag, ay pasok na pasok nga sa taste niya ang red sexy dress na naroon. Paano mo nalaman? Manghang tanong pa ni Claudia. I am observant enough to know my wife. It's a simple thing a husband should do. Namula ang mukha ni Claudia at sumikdo ang puso niya. Thank you. You're welcome. Pero hindi ba mate-turn off sa akin yung pamilya mo kapag ganitong revealing yung suot ko? Hindi. Don't worry. Open-minded sila, especially women in our family. Buti naman. Yung iba kasi nate-turn off sa manugang dahil sa mga sinusuot nito. You can wear whatever clothes you like and you're comfortable with. I'll back you up when something bad happens. Pakiramdam ni Claudia ay hinaplos ang puso niya. Nagtagal tuloy ang titig niya kay Arthur na malalim din yung titig pabalik sa kanya. The man earlier. Saad ni Arthur nung kumakain na sila. Ha? Fräulein, he likes you. Oo nga daw. You don't like him? Hindi. Hanggang ngayon, wala ka pa rin nagugustuhan? Natahimik si Claudia. Kinakabahan siya. Bakit? Nothing. I just wanna know. Kapag ba may nagustuhan ako, anong gagawin mo? Tanong ni Claudia. Hindi niya alam kung bakit pero nang maisip niyang baka magde-divorce sila, ay natatakot siya. Please wag yun. Natigilan si Claudia sa naisip. Nababaliw na ba siya? Contract marriage lang ang meron sa pagitan nila. Matatapos at matatapos naman talaga ang kasal nila. Her heart broke at that thought. Dumilim ang mata ni Arthur habang mariing nakatitig sa plato nito. I don't know. Kill the man, perhaps. Ha? Tumawa si Arthur pero pilit. Just kidding. I'll let you go, of course. Namamaos ang boses na sabi pa nito. Nalungkot si Claudia. Parang kinurot ang puso niya. Ikaw din. Kapag may babae kang nagustuhan, sabihin mo sa akin. Nang hihinang sabi pa ni Claudia. Nang tignan siya ni Arthur ay malalim ang titig nito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin, takot na baka makita ng asawa ang totoo niyang nararamdaman. I won't. Sabi ni Arthur. Ha? Bakit? I won't love another woman. Another? So may nagugustuhan ka na nga? I think so. And I've never loved a woman my whole life romantically. So first time ko to. Paos pa ring sabi ni Arthur habang malalim pa rin yung titig sa kanya. Sa mga oras na yon gusto nang tumakbo ni Claudia. Para siyang sinasakal. Baka maiyak na siya. Sino yan? Kasosyo mo sa trabaho? No. Someone close to me. Oh, I see. Gusto ka rin ba pabalik? I don't know yet. Inaalam ko pa. But I hope so. Malungkot nang umiti si Claudia. Masaya ako para sa'yo. Are you sure? Mahinang humalakhak si Arthur. Mapaglaro ang tingin. Oo naman. Bakit hindi? Good to know. Tatapusin ko lang tong importanteng project ng company. Ipupursue ko na siya ng maayos. If she still doesn't like me despite of being together day and night for the past months, I'll do everything to make her fall for me. Kitang-kita ni Claudia ang dedikasyon sa mga mata ni Arthur. Para tuloy may bumara sa lalamunan niya kaya hindi na siya nakapagsalita. Pilit na lang siyang ngumiti ulit. Kinabukasan tuloy ay wala siyang gana habang nag-uusap para sa dinner. Are you okay?
Tanong ni Arthur habang nagmamaneho. Oo, saan tayo pupunta? Villa de Deogracia. Tumangutango si Claudia. Pasulyap-sulyap naman sa kanya ang hindi kumbensidong si Arthur. Are you not feeling well? Ang tahimik mo. Tanong nito't sinipat ang kanyang noo. Hindi, inaantok lang ako. Dahilan niya. Matulog ka na muna kung ganun. Malayo pa naman. Sige, sagot niya at natulog nga para makatakas sa mga tanong ng asawa. Pagdating sa Villa Deogracia, halos naroon lahat ng mga kapatid at mga pinsan ni Arthur. Hi! Glad to see you again, Clau! Saad ng pinsan ni Arthur na may mahabang buhok at nakipagbeso-beso sa kanya. Ganon din yung ginawa ng ilan pang pinsan ng asawa niya. Do you still remember all of us? Natatawang tanong ng babaeng abot shoulder yung hair length. Nagtawanan ng lahat pati na rin si Claudia. Sino ba naman kasi ang hindi mahihirapang tandaan lahat ng pinsan ng asawa niya? Kung susumahin, 20 silang lahat. I hope you remember me, nakapout na sabi ng mahabang buhok na matangkad. Victoria, nakangiting banggit ni Claudia sa pangalan nito. So far, naalala ko naman kapag inalala ng mabuti. Nagtawanan ang lahat. Wala si Ate Kus? Tanong ni Arthur, tinutukoy yung bunsong kapatid. Ano ka ba, Art? Parang hindi mo pa kilala yung kapatid mo. Ilap sa mga ganitong event kahit tayo-tayo lang naman. Kung hindi nga napipilit ng asawa niya minsan, hindi pa natin makikita kahit anino. Tawa pa ni Seven, isa sa mga anak ni Silver Deogracia. Ako kuya, hindi mo hahanapin. Pabirong tanong pa ni Alec, ang ikalawang kapatid ni Arthur at ang middle child ni Artemis Deogracia. Inismiran lang ito ni Arthur bago iginiya ang asawa patungo sa mesa kung nasaan ang mga magulang at ilang mga tsuhin at yahin. Good evening, Mama, mga auntie at uncle. Bati pa ni Claudia. Claudia! Tumayo ang ina ni Arthur na si Meiji at niyakap siya. I miss you, be. Bakit hindi ka bumibisita sa bahay? Sabi ko sa'yo, tuturuan kitang mag-bake ng cookies. Hilaw ang ngiting sinulya pa ni Claudia si Arthur. Nakangiwi itong umiling. Paano? Sinabi na siya ng asawa noon na palpak sa kusina ang ina nito, kaya kung ayaw niyang mamatay sa sunog ay wag siyang sasama. Medyo busy pa po kasi sa trabaho. Gosh, why do you keep on working pa? When you're already married, especially to Deogracia. Irap ng tiyahin ni Arthur na si Jocelyn. You know what, Claudia? When I married your Tito Luhan, I no longer have to work. Mas masaya kapag yung mga hobbies mo na lang yung ginagawa at iniisip mo everyday. Your husband should provide the money and all. Arthur, why do you still let her work? Napabuntong hininga si Arthur. Tita, sinabihan ko naman na siya, but she insists. Iha, you should quit. Para kapag nagkaanak na kayo ni Arthur ay focus ka na lang sa mga anak nyo. Nanlaki ang mga mata ni na Arthur at Claudia. Pareha silang nanigas. Speaking of anak, buntis ka na ba, Claudia? Tanong pa ni Viper. Hindi po. I mean, hindi pa. Kailan nyo balak magkaanak? Hindi na kayo bumabata. Ilang buwan na kayong kasal. Do you guys even work it out? Baka mamaya hindi pala kayo nagsisiping sa sobrang busy na nyo sa trabaho. Sabi ni Victoria na isang OBGYN. Ito rin yung bunsong anak ni na Viper at Regan. Hindi na nakasagot si Claudia sa sobrang hiya at pagkailang. Nisulyapan si Arthur ay hindi niya magawa. We'll get there soon, Victoria. Calm down. Hindi naman kami nagmamadali. Right, honey? Lingon pa ni Arthur sa kanya. Oo. Napahagikik sina Meiji at Maloy. Nung matapos na ang dinner, paubos na rin ang social battery ni Claudia. Buti na lang ay may natira pa siyang energy para batiin ulit si Silver Deogracia bago umuwi. Ang dami niyo talagang magpipinsan. Nung bata ka ba, nahirapan kang kilalanin lahat? Tanong ni Claudia nung nasa kotse na sila. Medyo. Na-memorize ko lang din naman in the long run. Ang iingay niyo pa, para kayong mga pinakawalang manok. Kung sa pamilya ko siguro yan, lahat kami may mga batok sa mga nanay namin. Well, the elders wanted a big family for gatherings like this, so... Nagkibit balikat si Arthur. Sa bagay, ang saya rin kasi tingnan kapag marami at close pa. Sino yung pinaka-close mo sa mga pinsan mong lalaki? Napaisip si Arthur. Luthor and Abraham, I think. Wow, mga seryoso pa talaga. Birds with the same feathers, flocks together talaga no? Halakhak pa ni Claudia. Ngumisi si Arthur. I'm glad that you can tag along with them. Hindi naman sila mahirap pakisamahan. Lahat mababait.
Hindi ako hinahayaang ma-left out sa mga topics kanina. I love your family. Really? Yup. Then, would you like to marry me for real? So you'd officially be a part of my family? Namilog ang mga mata ni Claudia at mabilis na napalingon kay Arthur. Ha? What? Seryoso ka ba? Baliw, paano yung babaeng gusto mo? Ngumuso si Arthur. If you agree, you'd get to spend the rest of your life with them. Natawa si Claudia. No yun, nagpakasal para sa pamilya ng asawa. Hindi ba dapat nagpapakasal dahil mahal mo yung asawa mo? Correct. You should fall in love with me first then. Napakurap-kurap si Claudia. Hindi ko alam kung saan patungo tong usapan. Natatawang wika niya. Have you ever thought of making this marriage a real thing? Tanong pa naman ito. Parang sasabog na ang puso ni Claudia sa sobrang lakas ng kalabog nito. Feeling niya masisiraan na siya ng bait sa mga pinagsasasabi ni Arthur. Tinawa niya ang kaba at pagkalito. Ano bang tanong yan, Arthur? Have you? Seryoso nitong tanong. Hindi nakasagot si Claudia. Arthur licked his lower lip. I had. I did. Bakit? Kabadong tanong ni Claudia. What do you think? Lumingon si Arthur. Nakangisi. Napalunok si Claudia. Imbis na sumagot, tumahimik na lang siya at tinuon ang paningin sa harap. Buti na lang hindi siya kinulit ni Arthur dahil baka tuluyan na siyang masiraan pa ng bait. Nanahimik na lang din ito hanggang sa nakauwi na sila. Ano bang ginagawa ni Arthur? Ano bang nangyayari? Nahihibang ng tanong ni Claudia habang nasa shower siya. Kahit hanggang sa nakahiga na sa kama ay panay-isip niya sa mga sinasabi ng asawa. Hindi tuloy siya dinadalaw ng antok. Ay kabayo! Bulalas niya nang may biglang kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Sino yan? It's me, boses ni Arthur. Mabilis na bumangon si Claudia. Tiyanek niya pa ang sarili sa salamin bago pinagbuksan ang lalaki. Anong kailangan mo? Just wondering if you'd like to watch a movie with me. Sunday naman bukas, walang pasok. Pwede tayong magpuyat. Ngisi pa ni Arthur. Sige, anong papanoorin? Anything. Pwedeng romantic comedy? Bet kong tumawa ngayon eh. Whichever you like. Nagpatiuna na si Arthur patungo sa theater room ng bahay nito. Pagdating doon ay nakaready na ang popcorns at drinks. Para bang siya na lang talaga yung hinihintay. Uminit ang pisngi ni Claudia nang maisip na parang date ang gagawin nila. The whole movie was funny. Yun nga lang, may sex scene pala yung napili ni Claudia. Kaya habang naghahalikan ang mga biday naging awkward ang atmosphere nila. I-fast forward na natin? Naiilang na tanong ni Claudia. Akmang kukunin niya yung remote nang tinapon yun ni Arthur. Arthur, ba't mo tinapon? Hindi na tayo mga bata. Besides, I don't want skipping scenes. Ang awkward kaya. Hindi kumibo si Arthur. Kalaunan ay napuno na ng mga ungol at halinghing na mga bida ang buong theater room. Hindi na rin makalingon si Claudia kay Arthur. Unti-unti na rin kasi siyang naaapektuhan. Ang hininga niya ay unti-unti nang lumalalim. Claudia? Can we? Nilingon ni Claudia si Arthur at nagulat nang makitang punong-puno na ng pagnanasa ang mga mata ng asawa. Nag-aalab, nananabik. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Claudia. Arthur? It's okay if you don't like. Hindi na pinatapos ni Claudia si Arthur. Siya na mismo ang nag-first move. Kumandong siya dito at hinagkan ang mapupula nitong mga labi. Nagulat man, kaagad naka-recover si Arthur. Pinaulanan niya ng mas malalim na halik si Claudia. They kissed like there's no forever. At nung gabing yun, tinawid nila ang linyang alam nilang magpapagulo ng kanilang relasyon. Tawag mula sa cellphone ang nagpagising kay Claudia. Umuungol siya at pikit pa yung mga matang kinuha yung cellphone sa bedside. Pero wala siyang nakapang phone kaya dumilat siya. At doon niya napagtantong wala siya sa kanyang sariling kwarto. Shit! Bulalas niya at kaagad na bumangon. Tila sining pumasok sa isip niya ang mga alaala ng nangyari kagabi. Patunay din ang hubot-hubad niyang katawan sa ilalim ng comforter. Baliw ka, Clau. Bulong niya pa sa kanyang sarili. Nilingon niya si Arthur na tulog pa habang nakadapa. Natatakpan din ng comforter yung ibabang bahagi ng katawan nito. Napapikit si Claudia. Hindi niya kayang harapin ang lalaki ngayon. Hindi nila dapat ginawa yun kagabi. Oo, mag-asawa sila.
pero arrange lamang yun. Bumangon si Claudia at nagbihis. Tulala siyang naligo at hindi na rin siya nag-breakfast pag alis ng bahay. Mula ng araw na yun ay panay iwas na siya kay Arthur. Si Arthur naman ay pilit siyang kinakausap. Subalit, palapit pa lang ito'y tumatakbo na sa palayo. Clau, ay kabayo! Bulalas niya habang nagtatago ay tinawag siya ni Froy. Mabilis niyang hinila si Froy at tinakpan ang bibig nito. Shh! Huwag kang maingay! Pabulong niyang sabi. Ano bang ginagawa mo? Ba't ka nagtatago? Bulong pa nito. Hindi sumagot si Claudia bagkos ay muling inunat ang ulo upang tignan kung posible ba silang magkasalubong ni Arthur kung sakaling dumaan siya. Ngunit hindi niya alam, kanina pa siya namataan ni Arthur at ngayon ay nasa likod na nila ito. Tikhim pa ni Arthur. Lumingon si Claudia at nanlaki ang kanyang mga mata. I see that you always want to hang out together, but I strictly prohibit romance while working. Umiling si Claudia. Hindi ganun. Pasensya na sir, wala kaming relasyon ni Claudia. Tinatanong ko lang siya kung sino yung tinataguan niya. Sabi ni Froy na hindi alam ni Clau kung matutuwa ba siya o hindi. Nagtaas ng kilay si Arthur kay Claudia. Tinataguan? So you're avoiding someone? Wala. Tinitignan ko lang tong halaman. Ang ganda eh. Anong tinataguan yung sinasabi mo, Froy? Ikaw talaga? Ha? Malinaw na nagtatago ka. Hindi ako nagtatago. Bumuntong hininga si Arthur. Enough, Miss Bautista. I want you in my office now. Pagkasabi nun ni Arthur ay tumalikod na ito at naunang umalis. Problemadong napapikit si Claudia bago sumunod. You're avoiding me. Bungad na sabi ni Arthur sa kanya pagkapasok niya ng office nito. Hindi. Stop lying. I know you are. Bumuntong hininga si Claudia. Mali yung ginawa natin eh. Hindi ko alam kung paano ka haharapin. Mali. Clau, we're married. There's nothing wrong about it. Nakakalimutan mo na yata kung bakit tayo kasal ngayon, Arthur. You needed a wife. Ako naman pumayag din dahil hindi na ako sa tiyahin ko natatanda na raw kong mag-isa. Nakakontrata lang yung kasal natin. So? Wala sa contract na gagawin natin yung ganun. Binuksan ni Arthur ang drawer ng office table nito at kinuha ang papel kung saan nakasaad ang kanilang kasunduan. Walang ano-ano'y pinunit yun ni Arthur. Anong ginawa mo? Saad ni Claudia. Let's make another contract. Ano bang nangyayari sa'yo, Arthur? Hindi na kita maintindihan. Ako lang ba? Alam mo sa sarili mong maging ikaw na babaliw ka na rin, Clau. Igting yung pangang sagot pa ni Arthur. Umiling muli si Claudia at napahilamos ng muka. Admit it, Clau. Hindi lang ako, ikaw din. Arthur, please. What's wrong? Huh? Ayaw mo ba? What's not to like about me? Wala. Then why are you holding yourself? Kasi ako, Clau, pagod na akong pigilan to. I want you so bad. Pumikit si Claudia at tinakpan ang mukha. Marahas yung tinanggal ni Arthur. Let's make another agreement. Ayoko, Claudia. Mariing umiling si Claudia at matapang na tinignan ng diretso sa mata si Arthur. Kung katawan ko lang yung habol mo sa bagong kontrata na yan, ayoko. What? Are you fucking kidding me? Bago pa matapos ni Arthur yung sinabi, umalis na si Claudia. Dahil sa usapang yon ay nagpatuloy yung pag-iwas ni Claudia kay Arthur. Buti na lang lagi siyang abala sa presentation na inatas sa kanya kaya hindi niya masyadong iniisip ang nangyari sa pagitan nilang mag-asawa. Si Arthur din ay may out-of-the-country business meeting kaya mas na-prolong yung hindi nila pagpapansinan. Nung araw ng presentation, yun din yung araw ng pag-uwi ni Arthur sa bansa. Claudia, okay na ba yung PowerPoint? Double check mo baka may errors ha? Sabi ng babaeng team leader niya nung nasa loob na sila ng meeting room at naghahanda. Okay na po. Nakailang double check na ako kanina. Lumipat si Claudia sa may projector upang buksan yon at ayusin. Abala rin yung iba kaya walang nakapansin sa paglapit ni Vivian sa laptop ni Claudia. Mabilis nitong dinelete ang video presentation pagkatapos ay lumakad palabas na parang walang nangyari. Okay na? Tanong ng team leader. Okay na, anya at bumalik na sa lamesa kung nasaan yung kanyang laptop. Akmang pipindutin niya na sana yung PowerPoint nang bumukas ang pinto at isa-isa nang nagsipasukan ang mga investors. Nagangat ng tingin si Claudia. Huling pumasok si Arthur na kaagad nahanap ang kanyang mga mata. Tila kabayong nakikipagkarera ang puso ni Claudia sa bilis ng kalabog nito nang saglit silang nagkatitigan. Siya ang unang umiwas ng tingin. I think everyone is here. Shall we start? Nakangiting sabi ng isang direktor. Nilingon si Claudia ng TL at sinenya sana simulan na yung slide. Tumango naman si Claudia at pinindot na yung PowerPoint,
Subalit laking gulat niya nang hindi niya makita ang video presentation. Claudia? Tawag ng TL. Wait lang po, sorry. Kabadong tawa niya. Akala niya, nagloloko lang yung application niya. Kaya sinubukan niyang i-restart ito ngunit ganoon pa rin. Nawawala ang video. Claudia? Tawag muli ng TL dahil natatagalan na at napapansin na yun ng marami. Pinagpawisan ng malamig si Claudia sa takot at kaba. Kumunot ang noo ni Arthur nang makita yon. What's the matter? Hindi na mapigil ang tanong pa ni Arthur dahilan upang lapitan na si Claudia ng kanyang TL. Claudia, ano na? Paggalit na bulong nito. Sorry po, hindi ko mahanap yung video. Ano? Akala ko ba okay na? Nandito naman siya kanina, I swear. Hindi ko alam kung bakit wala ngayon. Pagpapanik na sambit niya. Na-delete mo? Umiling si Claudia. Hindi! Sagot niya kahit medyo napapaisip na baka oo. Pero imposible. Diyos ko naman, Claudia, nakakahiya. Sorry, teka, tignan ko po ulit. Ginawa ni Claudia ang lahat. Chinek niya na pati yung trash ngunit wala talaga doon. Napasabunot na siya ng buhok. Ask them what's happening. Utos ni Arthur sa kanyang sekretary na kaagad namang sumunod. Anong nangyayari? Ba't hindi pa kayo nagsisimula? Tanong nito kina Claudia. Hindi mahanap yung file. Sagot ng TL. Masama ang tingin kay Claudia. Kinagat ni Claudia ang pang-ibabang labi. Sinusubukan pa ring i-retrieve ang nawawalang file habang nagsisimula ng magbulungan ang mga investors. I'm sorry talaga. Naiiyak na sabi na ni Claudia. Sabi mo kanina okay na eh. Medyo napalakas na yung singhal ng TL sa galit. I'm sorry, hindi ko alam. Sa labas naman ng pinto ay nakasilip si Vivian na may malademonyong ngisi sa labi. Puti nga sa'yo. Bulong nito bago tuluyang umalis. Akmang magsasalita pang muli ang TL upang pagalitan si Vivian nang tumayo si Arthur at nagsalita na. That's enough. Let's just postpone our meeting today and reschedule it tomorrow. Mahinahong sabi pa nito. Bagsak ang balikat na yumuko si Claudia. Ayaw niyang tignan si Arthur sa labis na hiya. I'm really sorry, sir. Don't worry. I'll give her a proper punishment for wasting everyone's time. Saad ng TL. Hindi na kailangan. Aksidente lang yung nangyari. Sabi pa ni Arthur na kinagulat ng TL. Pero sir, I won't repeat by command anymore. Mariing sabi nito bago tumayo at tao na nang lumabas ng meeting room. Isa-isang sumunod ang mga investors at nang nawala na ang lahat ay tsaka muling pinagalitan ng TL si Claudia. Ngunit habang pinapagalitan ay pumasok si Vivian at nakita ni Claudia ang tila matagumpay ng ngisi nito kaya kinutuban siya bigla. Imposible talagang mawala yung file. Ilang beses niya yung dinouble check at never niyang na-delete yun. Vivian, mariing tawag niya matapos itong habulin sa hallway. Yes? Sabihin mo nga, pinakialaman mo ba yung laptop ko kanina? What? Ano yan? Iniisip mong pinakialaman ko yung laptop mo at dinelete yung file? Wala akong sinasabi. At yun yung dating sa akin. Hindi ko pinakailaman yung laptop mo so stop accusing me. May CCTV camera sa meeting room. Alam mo ba yun? Saad ni Claudia, dahilan para mamutla si Vivian. Nanliit ang mga mata niya at mas lalong lumakas ang kutob na si Vivian nga yung may pakana. Hindi mo alam na may CCTV. Ipapacheck ko yun at malalaman natin ang totoo. Tumalikod si Claudia upang pumunta sa security room. Kinabahan tuloy si Vivian at walang ano-ano hinila yung buhok ni Claudia. Aray! Sigaw ni Claudia. Kasalanan mo! Kung hindi ka naman kasi bida-bida, lagi na lang ikaw yung bida! Galit nitong sabi at mas diniinan yung sabunot kay Claudia. Napapikit si Claudia sa sakit pero wala sa pagkatao niya na magpatalo na lang basta. Ginawa niya ang lahat upang mahila rin ang buhok ni Vivian. Isusumbong kita kay TL! Sabi pa ni Claudia. Isumbong mo! Kung masumbong mo! Ngisi ni Vivian. Nanlaki ang mga mata ni Claudia nang hinila siya ni Vivian papunta sa hagdanan. Tila babalak siya nitong ihulog. Hindi makapaniwala si Claudia na aabot sa ganoon ang coworker niya. Vivian! Saway niya. Sinubukan niyang pigilan si Vivian pero limitado lang yung galaw niya dahil sa sabunot nito. Nang itulak na siya ni Vivian, pumikit siya at hinayaan na lang ang mangyayari. Subalit imbis na bumagsak at gumulong, may humila sa kanyang braso dahilan upang hindi siya tuluyang mahulog. Dumilat siya at tila saglit na tumigil ang mundo nang bumungad sa kanya ang madilim na mga mata ng kanyang asawa. Arthur? Inayos ni Arthur ang kanyang pagkakatayo at dinala siya malayo sa hagdan. Sobrang dilim ng mga mata nito sa puntong nahintakutan na si Claudia habang nakatingin doon.
Nang masigurong safe na siya, binalikan ni Arthur si Vivian na nanigas na sa kinatatayuan at parang nawala ng dugo yung mukha. Bitch! Nagdidilim yung mga matang sinakal ni Arthur sa leeg si Vivian. Arthur! Gulantang na sigaw ni Claudia. Sir! How dare you harm my wife? Tila kulog sa lalim ang boses na sabi pa ni Arthur. Nanlaki ang mga mata ni Vivian sa kabila ng pamumula ng mukha. Wife? Arthur, wag! Dinulugan ni Claudia ang dalawa at sinubukang alisin ang pagkakasakal ni Arthur kay Vivian. Subalit napakalakas ng lalaki. Arthur, please! Baka mapatay mo siya! I don't care! Sinubukan kang patayin ng babaeng to, Claudia! Nagsimula ng habulin ni Vivian ang sariling hininga kaya mas lalong natakot si Claudia. Arthur Deogracia! Kapag hindi mo siya binitawan, hihiwalayan kita! Nakasigaw na banta pa niya. Isang kurap lang ay nabalik sa ulirat si Arthur. Pagkarinig nun, binitawan niya si Vivian na napalupasay sa sahig. No, you will never. Igting ang panga na saan pa ni Arthur. Napahinga ng maluwag si Claudia at napapikit. Diyos ko po. Are you okay? Nilapitan siya ni Arthur. Ang mga matay puno ng pag-aalala na para bang nawala talaga sa sarili kanina. Tumango si Claudia at sinipat si Vivian na ngayon ay umiiyak na. I'm sorry, Claudia. I'm really sorry. Hayaan mong kulungan yung magpatawad sa'yo. Malamig na sabi ni Claudia bago siya binuhat ni Arthur paalis doon. Are you sure you're okay? Hindi ko nakita yung lahat ng pangyayari. Did she hurt you, slap you or what before she tried to push you? Sunod-sunod na tanong pa ni Arthur nang nasa kotse na sila pa uwi. Sinabunutan, pero nasabunutan ko din naman siya. Hindi ko hinayaang malugi ako, no? Irap pa ni Claudia. I'll make sure that woman will get fired and rot in jail. It was an attempted murder. Kaya sisiguraduhin ko rin na wala ng trabahong tatanggap sa kanya kailanman. Pumikit si Claudia at sinandal yung ulo sa balikat ng asawa. Ang mga kamay niya'y mariinitong hawak na para bang natatakot na itong bitawan siya. Thank you. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam, Arthur. Hindi ko rin alam kung anong kaya kong gawin. Kung mas napahama ka pa. Lalo kung hindi ako dumating, Claudia. I will never forgive myself. The moment na nakita kita na tinatry niyang ipush sa stairs, everything went black. Hindi pa ako kailanman natakot ng ganun. Hindi pa ako kailanman nagalit ng ganun. Dumilat si Claudia at inangat ang ulo para tignan ng asawa. Bakas pa rin ang takot at galit sa mga mata nito. Umiling si Arthur at pumikit. I feel like I was traumatized. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo, Claude. Hindi ko kaya. Nangilid ang luha ni Claudia. Ramdam na ramdam niya ang sincerity ni Arthur. Ang sarap pakinggan. Ang sarap sa pakiramdam. Thank you, Arthur. Now tell me, Clau. Kung ganito yung nararamdaman ko, katawan mo lang ba talaga yung gusto ko? Hindi. Talagang hindi. Damn. I would raise hell for you. If this isn't love, I don't know what else it is. Tumulo ang luha ni Claudia habang nakatingin kay Arthur. Maagap yung pinunasan ng lalaki. I love you, Claudia. Hindi ko alam kung bakit naisip mong katawan mo lang yung gusto ko. Heck, oo, gusto ko yung katawan mo. Pero mas gusto ko yung puso mo. Iritadong sabi ni Arthur kaya medyo natawa si Claudia. Oo na, sorry na. Sinubukan kong sabihin yun sa'yo pero tinatakbuhan mo ako. I stopped chasing you because I got scared na mapikon ka at iwan mo ko. Well, sumagi nga yan sa utak ko. Napamura si Arthur. For real? No, please. Let's make this marriage real and work it out. I'll work it out. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung ano yung nararamdaman ko sa'yo? Natigilan si Arthur at napaiwas ng tingin. I'm scared. Don't be. Kasi pareho lang tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Nanlaki yung mga mata ni Arthur at mabilis siyang nilingon. Mahal mo rin ako? Oo. Baka nga nauna pa akong na-fall sa'yo eh. No, I like you already the first time we met. Talaga? Yes. Eh di sige, ikaw na yung nauna. Hindi naman kita like non-romantically. Don't say that. It hurts. At least na-fall din naman ako sa'yo, diba? Eventually. I'm glad. I did everything for you to notice me. I love you. Hindi pa natatapos ang araw ay natanggal na si Vivian sa kumpanya. Lalo na't nalaman din ng mga Deogracia ang nangyari. Lahat ay galit at gustong kasuhan si Vivian sa ginawa nito. Subalit ipinaubayan na nila yon kay Claudia. Kaya naman kinabukasan, kinasuhan na rin ni Claudia ang babae.
sa kabila ng paulit-ulit nitong paghingi ng tawad sa kanya. Kung nabalian o namatay ako sa ginawa mo, maaayos ba yun ang sorry mo? Sagot ni Claudia. Maikling proseso lamang yung nangyari bago napunta sa bilangguan si Vivian. Walang kapatawaran ng ginawa nito. Buhay niya ang kapalit kung sakaling nahulog nga siya, kaya naman hindi talaga nagpatinag si Claudia. I'm glad you put her on, Jill. I thought you were gonna forgive her. Bulong pa ni Arthur habang yakap-yakap siya mula sa likuran. Delikado yung ginawa niya. Mapapatawad ko siya, oo, pero hindi ngayon. Kapag nakalaya na siguro siya, sagot pa ni Claudia. Gumiti si Arthur. Diyos ko, nung nawala si Vivian dito sa kumpanya, ang daming nakahinga ng maluwag. Buti nga sa kanya, nang madala siya, ang sama kasi ng ugali. Kwento pa ni Christy nang bumalik na si Claudia. Sana makapag-reflect siya sa kulungan para paglabas niya, mabait na siya. Sabi naman ng isa. Balik sa dati ang buhay ni Claudia. Isang simpleng empleyado na medyo naging famous dahil sa iskandalong kasama si Vivian. Hindi pa rin kasi nalaman ng iba na siya yung asawa ni Arthur. Si Vivian lang yung nakakaalam. Pagkatapos ng kwentuhan ng lunchtime, naglakad na si Claudia kasama sina Christy, Froilan at iba pa pabalik sa kanilang office. Nahuhuli si Claudia sa paglalakad kaya nang hinila siya ni Arthur papasok sa fire exit ay hindi nakita at hindi agad na malaya ng lahat. Arthur! Nanlalaki ang mga matang sambit ni Claudia. Napangiti siya at niyakap ang asawa. Kailan ka pinakauwi? Tanong niya dahil galing ito sa isang business trip. 30 minutes ago. Dumiretso na ako dito mula airport. I miss you so much, babe. Sabi nito at masinigpitan ang yakap sa kanya. Nagangat ng ulo si Claudia at nagkatitigan ang parehong namumungay nilang mga mata. Pinatakan siya ng halik ni Arthur. You're with that man again. Anito. Nililigawan na nun si Christy. Agad? Kunwari lang yun pero ikaw pa rin yung gusto nun. Hindi ko naman siya gusto. Sinong gusto mo? Sino pa ba? Eddie, ang no other than my gwapong husband. And his name? Arthur Neri. What? Joke! Arthur Deogracia. Who's that damn Neri? Hindi mo kilala yun. Sikat na singer yun dito sa Pinas. You like him? His song? Ano ka ba? Magsiselos ka ba sa kanya kapag sinabi kong gusto ko siya? Tawa pa ni Claudia. I will. You can never like someone unless it's me. And our children. Tumawa na lamang si Claudia. Napangisi muli si Arthur habang pinagmamasdan ng kanyang napakagandang asawa bago dumukwang upang bigyan nito ng mainit na halik. Tinagunan niyo ni Claudia habang pinupulupot ang braso sa batok ni Arthur. Unti-unti na silang nalalasing sa palitan nila ng halik nang biglang bumukas ang pinto ng fire exit. Oh my God! Bulalas ni Christy sa gulat. Kaagad na nagkahiwalay ang mag-asawa at nilingon ang laglag pangang sina Christy, Froilan at iba pang employees na nakakita sa kanila. Claudia, ikaw ang... Napatakip ng bibig si Christy. Ngumisi si Arthur at hinapit sa bewang si Claudia. Yes, she's my wife. She's Claudia Bautista Deogracia. Mas lalong nagulantang ang lahat. Napabuntong hininga naman si Claudia. Mukhang hindi niya na talaga maitatago pa ang totoo sa lahat. Na siya ang sikretong asawa ni Arthur Deogracia. At mukhang hindi na siya magiging ordinaryong empleyado mula ngayon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Arthur at ni Claudia. Naway kayo po ay natuwa at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating programa. Hanggang sa susunod po, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Jen.